technician, meron po tayong repair dito na power speaker. TAM po ang brand nito, sa TAM 12A. Ayan. So nasa mga 15 yata ito, 12 ang kanyang speaker. So ngayon testing po natin kung anong problema nito. Okay, sige, salpakan natin dito. Ayan. So may power naman. Ayan. May power naman siya. Ayan, may ilaw naman dito. So sige nga, testingan natin, salpakan natin ng signal kung gagana. Ito, lagyan natin dito. Ayan, halos nakasagad na ang ano niyan, ang kanyang volume. So i-touch natin dito, walang audio. Pindutin natin, wala rin. Isa pa, wala rin. Sub, wala rin. So may power pero walang sound. Okay, sige, samahan nyo po ako. Okay, yan po ang kanyang laman. Yan, tanggal na. Yan. So ito ay para sa ilaw to. Yan. Para sa ilaw din. Ito yung sa speaker at saka sa tweeter. Yan. Ito ang kanyang power supply. Yan. Nandito na rin yung kanyang main amp. Kung mapansin natin dito, parang may sunog talaga dito. Ayan o. May pumutok to. Pero ang nakaano nito, may power pa rin siya. Walang alarm sound. So check natin mamaya yan kung ano, kung may supply dito sa ano yan. Okay, sige. Okay, sige, check na muna natin yung speaker at saka yung tweeter. Ayan. So tingnan ko tayo sa tester. So okay naman ang speaker. Tweeter okay naman din. So malamang ito talaga. Kasama na ang ano nito, main power supply at main board. So check natin to. So ito po, ayan ang kanyang dalawang kanyang chopper transformer. So itong na to ay para ito sa standby, or di kaya ay para sa ano, dito sa tone control, standby at saka tone control. So ito naman ang gas supply dito sa main amp. Ayan. So ito nga ang pinaka problema, sunog talaga. Kaya subukan natin itong ano, parang playback type ang kanyang design. So subukan natin itong, diba, kung kakayanin ito ng ano, ng 4 wires. Kasi nasa 80 volts po ang kanyang kapasitor. So malamang mga nasa 50 volts ang voltahe nito. Sige, i-trace ko muna. Trace natin yung ano, yung positive at saka negative dito sa secondary, para sa pag ano natin mamaya pag check. Ayan. So tester natin itong ano, dalawa. So hindi siya connected. Ito hindi rin. Ayan, ito connected dito. So ibig sabihin ito yung ground. So ito yung positive, ito yung negative na supply. Ito yung ground, yung dalawa. So check natin itong ano, itong negative. Ayun. Ito siya, konektado dito. Ito
ito namang isa, ayun, dito konektado rin. So yung ground, dito lang tayo kumukuha ng ground sa gilid sa mga screw. Ayan o, ito konektado naman siya dito. Ayan o. Okay, sige, kabit natin dito tapos mag check voltage tayo. Sige, dito tayo mag-check dito sa terminal na yung kanina. So, kabilaan lang dyan yung ano, mas kagilid yung may supply negative at saka positive. Okay, dito tayo sa ano, ground. Okay, switch on muna natin. Yan, nakasaksak na rin yan. Okay, test tayo kung merong voltahe. Walang voltahe. Yan, wala rin. So dito tayo sa ano, sa maliit na transformer na to. Ay, dito pala yan yung out niyan. Dito, papunta dito. Sige, dito ang ating turbulent, itong power supply niya. Ito, tinanggal natin yung kanyang kapasitor. So ito lang pala yung kanyang ano, filter kapasitor nito. Ito, non-polar. So yan lang sa primary yung kapasitor niya. So check natin yung itong ano, MOSFET niya. Yan, so times 10 po tayo. So pag mag-check po nito ay nito po. Yan. So pag may palo po yan, dapat pag ano, pag reverse wala dapat palo. So wala nga. So pag kailangan i-charge natin kung okay. Yan, i-charge. Yan. Ayun, malo. So mas magandang setting sa times 10K para maka-charge siya. Yan. Yan. Reverse. Yan lang. Okay. Yan. So ito yung forward. Yan. Reverse. Yan. So i-charge natin. Yan. So discharge natin. Yan, wala na. Yan, charge. Yan. I-discharge natin. Oh, wala na. So okay pa ang kanyang power ano. So dito lang kasi banda nag-short. So nabasa daw kasi to. So subukan nating mag-jumper pa dito kasi yung fusible ang sira. So sana hindi pa sira yung ano, PWM. Okay, sige. Malay mo okay pa siya. So yun lang naman ang ano nag-short siya dito kaya nasunog itong 3 piraso na resistor. I-jumper na lang natin ng fusible yan na wire. So kanina inangat lang natin yung paa tapos chinek natin. So ngayon ay hininang na natin. Okay, balik natin itong ano na to, kapasitor. So yan, i-testing na natin. So sana hindi pa ito sira. So i-switch on ko na dito. Yan. Pag sira yung PWM, pwedeng maputok ulit yan. So, sige, saksak ko. Uy, hindi pumutok. Sana okay pa. Okay, check tayo. Tester tayo. So wala pa rin voltahe. Wala pa rin siyang voltahe. So sira nga yung PWM nun. Check
check natin kung may supply ang capacitor. Silalim eh. Yan, meron naman. Meron namang supply. So sira talaga yung PWM. Okay, ito na. So ang ating ginawa, kinabitan natin ng 4 wires. Sinubukan po natin ng 5 wires ganito, pero mataas ang voltahe na lumalabas, kaya no choice tayo kundi dito na lang talaga sa sa 4 wires na to. So ang supply po nito nagbase ako sa kabila na okay. Ang supply dito ay 69.5 ang voltahe, 069 069. So negative 69 at saka positive 69.5. So alam natin na itong itong 4 wires ay 5 to 24 volts lang po ito ang output nito. Kaya po tayo, dagdag po tayo ng voltahe. So kung mapapansin nyo, halos tampered siya sa kakaputol ng mga connection dahil nga nagsubok tayo ng 5 wires. So lahat ng idea ko ginawa ko, pero hindi talaga umubra dito. Mataas talaga ang kanyang voltahe. Kaya balik ako dito sa sa 4 wires, kasi nung una kong sinalpak ito ay hanggang 30 volts lang siya, 30 volts lang. So ito, may ginawa tayo dito na dagdag kaalaman po ito sa atin. Okay, so alam po natin, sabi ko kanina, ito ang kanyang filter capacitor. Ayan, yung sa kanyang supply naman doon sa preamp, ito naman ang nagdadala. So ito may filter siyang na capacitor. So separated po ang kanyang ang kanyang supply primary. Separated ang primary. So meron siya ditong itong bridge na diode na to ay dito to naka-supply. So ang nandito naman ay itong na to. Itong diode na to. Ayan o. Ayan. Okay, so ang ginawa po natin ay dito tayo po nagpalit ng resistor dito sa 4 wires. Okay, meron ako ditong sira na 4 wires. Ayan, sira ito, pero ayan, kaya dito ako nagkukuha ng mga piyesa. Ang ginawa po natin, kung mapapansin po natin, itong trimmer na itong trimmer ay merong nakaseries na resistor na 102. Dito nga sa akin sa kabila yung isa na to 1.152. So ibig sabihin 1.5. So yung ginawa po natin sa dito, tinanggal po natin itong 102 na to. Hindi po ma-focus. Itong resistor na to,
yung 102 pinalitan po natin ng mataas na resistor. Ang pinalit po natin dyan ay 24K. Tapos nag-adjust pa po tayo dito. So nung pinalitan ko ng 24K, tumaas nga ang voltahe. Tapos sige, ako dagdag din dito hanggang sa naisagad ko na, kaya umabot po siya ng 59.5. So sabi ko nga kanina, yung kinompare ko dito sa kabila ay 69.5. ngayon kulang pa rin siya. So nag-series pa ako uli ng 10K. Nag-series pa ako ng 10K. Kaya ito na po siya, oh. Sorry po. Ayan. Ayan. Ito na po siya. Ayan. 24K at saka 10K. So pinag-series natin silang dalawa. So ito yung dati niya, yung original 1.5K. So tinanggal natin, tapos pinalitan natin ng mataas na na ohms. Kaya ang nakaano na dito, ang dinagdag natin ay 10K at saka 24K. So alam nyo na yun kung magkano na lahat, plus lang naman yun. Pero nung nagdagdag ako ng 10K, kasi sabi ko nga kanina, ang una kong nilagay 24K. So umabot siya ng 59.5 volts. So yun ang pinakasagad na. Kaya nagdagdag ako ng 10K, ganun pa rin. Ang pinakasagad niyang talaga niya ay 59.5. Yun ang talaga ang pinakasagad niya. Okay, sige, i-testing nga natin kung talagang may voltahe itong mataas. So ito po ang connection. Ayan, ito pong positive, itong ano na to, itong pula sa source ng MOSFET. Ayan, hindi ko na nga natanggal kasi sira kasi yung hot air ko, kaya inangat ko lang yung dalawang paa, tsaka inalis ko dito yung isang IC. Ngayon dito ko kinabit sa kabila para ano, kasi mas mahirap dito maghinang. So dito, tapos itong itim sa ground po yan. Yan, pagdating naman dito, so ito pong dalawa na to ay ground, tapos ito yung negative, tapos ito yung positive. So dito po tayo nagkabit sa ground at saka sa positive. Yan, sige nga, check voltage tayo kung ilang volts nga ito. So lagyan na natin ng dalawang screw kasi mahirap pag patakbo-takbo yung ginagalaw ang board. So ikabit na natin ito. Sige, nakauna po. So nakauna ito, hindi ko pa nasaksak yan. Sige, ito yung tester. DC tayo, ground, yan. Tapos dito tayo magabang. Okay, isaksak ko po. Isaksak ko yung plug nya. Ayan na, nasa 58.6. Sige nga, pihitin natin pataas yung trimmer
kung tataas pa siya. So halos ganyan lang ang kanyang settings. Ayan. Sige, check natin. Ayan, 59.1. Ayan. Pero minsan po tumatakbo naman siya sa 59.5. So sa palagay ko yan ang pinaka-stable niyang voltahe. Kasi 80 volts lang kasi ang 80 volts ang kapasitor na 2 piraso. Ayan, 59.5. Kahit isagad ko pa yung trimmer na yon, ganun pa rin yun siya. So dyan lang siya sagad lang talaga. So yung sagad lang siya sa 59, tapos yung point na yan naglalaro lang yan sa hanggang 9 or 8. Ayan, minsan bumababa. Ayan, yan po siya. Okay, sige, ikabit nga natin doon sa kanyang speaker. Okay, bunutin ko muna. Kabit natin sa kanyang speaker. Ito. Tapos lagyan natin dito ng input. Okay. Sige, saksak natin. Ayan. Power na siya. Tabunan lang. Ito. So, ano ko lang yung audio. Ayan. Meron ng audio. Ayan. Ganyan po ang kanyang tunog, pero maganda po ang tunog nito. So hindi ko lang matesting kasi yung cellphone natin ginagamit din natin sa video. Hirap talaga. Ayun, mag-ano na lang ako. Tawag nito. Mag-screen record na lang ako. Kanyang tunog. So ito po ang kanyang 12A. Yan. So napaganda pala ng tunog nito, lalo na pang monitor. Ganda po ito. Kaya nung tiningnan ko sa Google, nasa 35,000 ang isa nito. So mahal pala to. Okay, so sana ay may nakuha po tayong idea. So itong iba na to, mayroon pang dalawang, ayan, yung isa, tapos mayroon pa dito. So bali tatlo yung ayusin natin ngayon. Puro power supply po, kaya puro i-forward ko na lang po yun lahat. Okay, sana pa ay may nakuha po tayong idea. Kaya huwag po nating kalimutan mag-share at mag-subscribe, at pakipindot na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa ating video. Okay, marami pong salamat sa inyo. God bless po.